Ang 7 stages ng artificial intelligence. Baliwang video. Oo, may 7 stages o yugto ang artificial intelligence. Napakahalagang malaman mo ito dahil kahit saan ka tumingin ay AI na ang nagpapatakbo o nagpapagana. At in the future, mas mag-e-evolve pa yan. Pero nasa ang stage na ba tayong mga tao? At ang pinakamahalagang katanungan, anong meron o anong mga pagbabago ang masasaksihan natin sa stage 1, stage 2 hanggang stage 7? At yan ang ating aalamin. Unang bira, stage 1. Ito ang tinatawag na rule-based AI system. Ang rule-based AI system o mas bantog sa tawag na one-task system ay nagre-representa sa early stage ng artificial intelligence. Ito yung system na tumutukoy sa mga set of rules at mga algorithm na nilalagay ng mga programmers. Halimbawa, naglalaro ka ng chess tapos kalaban mo ang computer. Ang computer ay alam niya na ang mga posibleng moves at kalalabasan ng mga tira niya. At ito'y nakabase sa coded rules na nilagay sa kanya. Pwede siyang tumira base sa rules na nilagay sa kanya pero hindi niya kayang matutunan ng buong taktika ng laro. At bukod pa rito, kaya niya ring makadiagnose o makaalam ng mga mechanical problem. Ang ganda ng AI na ito pero limitado lamang ang nalalaman niya. Wala rin siyang kakayahan mapag-aralan at maunawaan ang mga konteksto. Kumbaga, decision niya ay nakabase lamang sa mga rules na nilagay sa kanya ng mga programmer. At di niya kayang i-handle ang mga senaryo na hindi nakaprogram sa kanya. At ang kasunod dyan ay ang stage 2. At ito naman ang context awareness and retention system. Mas maganda ito ng bahagya sa may stage 1 sapagkat dito kasi nauunawaan niya na ang mga konteksto. Ibig sabihin naaalala niya na ang mga nakaraan na pangyayari at gagamitin niya ang kaalaman niyang ito para makasagot siya sa mga itatanong sa kanya sa future. Ang magandang halimbawa rito ay si Siri o di naman kaya si Google Assistant. Hindi lang siya nagpaprocess at gumagawa ng mga utos, sa halip na aaral din niya ang nakaraan mong ginawa. Halimbawa, pag nagtanong ka sa kanya kung anong tumama sa loto kahapon ay sasagutin ka niya. Pwede mo rin malaman sa kanya kung sinong unang presidente ng Pilipinas at iba pa. Oo, tama ka nang iniisip. Ang AI na ito ay kaya ng gumawa ng konteksto at kaya niya ding i-handle ang napakalaking impormasyon sa internet at sa kanya ibibigay sa iyo kapag tinanong mo. At ang isa pang halimbawa ay yung sikat ngayon na ChatGPT. Napakaastig neto at ginagamit ko nga ito minsan pag gumagawa ako ng ganitong mga video. Sa ChatGPT kaya niyang mag-generate ng automatic ng kahit ano pa mang bagay na itatanong o ipapagawa mo sa kanya. Ibibigay niya ito sa iyo ng maayos, detalyado, mabilis maunawaan at higit sa lahat accurate at tama lahat ng mga binibigay niya sa iyong impormasyon. At ngayon tumungo na nga tayo sa may stage 3, ang Domain Specific Mastery System. Ang system na ito ay hindi lang basta kayang unawain at sumagot ng tamang impormasyon. Sa halip ito rin ay highly skilled sa mga partikular na domain. Mas simplihan natin, ang Specific Mastery Class System ay makikita mo sa iba't ibang application. Nakatuon lang sila sa specific area at ang halimbawa nga nito ay ang IBM Watson, kung saan nakadesenyo ito na sumagot sa mga tanong sa isang quiz show. Isa pang halimbawa ay ang AlphaGo. Nakaprogram itong i-master ang isang complex board na laro. At para mas magets mo ng todo, ito ang system na nakapokus lang sa isang partikular na domain. Ina-analyze nila ang mga data at mga patterns at kaya rin nilang magpasya at manghula sa mga susunod na mangyayari. At bagamat napaka-advanced na neto ay malayo pa rin siya sa pinapangarap ng mga tao. At ito yung tunay na Artificial General Intelligence. At ngayon puntahan na nga natin ng stage 4. Thinking and Reasoning AI System. Ito lang stage na kaya na ng AI na gayahin mismo ang kapasidad ng isang tao sa kung paano siya mag-isip at magdahilan. At di gaya ng mga nauna, ang AI sa may stage 4 ay di lang basta sumusunod sa mga rules. Sa halip kaya na nga rin nilang mag-simulate o gayahin ang pag-iisip ng isang tao. Oo, kaya na nilang mag-solve ng mga problems, gumawa ng mga ideya at iba pa. At posible ito sa pamamagitan ng mga machine learnings at deep learnings, kung saan mapag-aaralan na nga ng AI na i-improve ang performance niya over time. At ang astig pa nga dito, magagawa niya ng makabasa ng mga libro. Maunawaan niya na din ang kwento rito at miski motibo ng karakter sa kwento ay magagawa niya na ding malaman at maunawaan.
Bukod pa, kaya na rin itong mag-analisa ng economic data at mag-suggest ng mga investment strategies. Sa ganitong stage ang AI ay magsisimula ng gayahin ang katalinuhan ng tao sa malalim na paraan. Pero hindi pa rin niya matutumbasan ng mismong kaisipan ng tao. Para lang siyang advanced tool na kayang mag-isip ng malalim ng parang tayong mga tao. Pero kahit na napaka-advanced na neto ay nasa kalahati pa lang po tayo. Oo, dahil ang mga susunod na stage ay sa mga science fiction mo na lang makikita. Stage 5, The Birth of a New Mind, Artificial General Intelligence o AGI. Papasok na tayo sa AI kung saan sa ating panahon ay teorya pa lang ito. Ang AGI o mas bantog sa tawag na strong AI ay nangangahulugang ito ang AI na kapantay na ng katalinuhan ng tao sa lahat ng aspeto. Oo, kaya na nitong makaunawa, makapag-aral, maka-adapt at isagawa ang kanyang nalalaman. Hindi lang siya nag-e-excel sa isang domain gaya ng sa stage 3. Sa halip kaya niya nang mag-perform ng kahit anong gawain na tanging tao lang ang nakagagawa. Kung tatanungin mo ang AGI na mag-aral ng bagong lengguwahe, magsulat ng kanta o di naman kaya mag-solve ng mathematical problem ay magagawa niya. At miski umunawa ng human emotion ay kaya niya ring gawin. Dagdag pa mayroon na rin siyang self-awareness, consciousness o kamalayan at may abilidad na rin siyang maunawaan ng buhay sa mundo na parang isang totoong tao. Pero sa ngayon ang AGI ay konsepto pa lang, hindi pa ito na-achieve sa ating panahon. Pero paano kaya kung na-achieve na nga nila ito? Ano na lang ang mangyayari sa ating mga tao kung may mga AI na nakaparehas na natin sa lahat ng bagay? At yan ang ating aalamin. At ito na ang Stage 6, Artificial Super Intelligence o ASI. Kung bumilib ka na sa 5 nauna ay mas bibilib ka dito. Ito na ang level ng katalinuhan kung saan ang mga bagay-bagay ay magsisimula ng maging komplikado. Hindi mo na malalaman dito kung AI pa ba ang kausap mo o hindi na. At dahil ito sa dinadaig niya na nga o tinatalo niya na nga ang kakayahan ng mga tao, ito na ang panahon kung saan mahihigitan na ng AI ang ginagawa at mga trabaho ng mga tao. At mas mabilis, mas maganda na silang gumanap kumpara sa atin. At para mas lubos mong magets ang katalinuhan nito, ay paprangkahin na kita. Ang ASI ay gumagawa na ng mga bagay na hindi na kayang gawin ng mga tao. Halimbawa, kaya niya nang magbigay agad ng solusyon sa climate change at magagawa niya na ding gumamot ng iba't ibang uri ng sakit. Magagawa na rin nilang makapagbigay ng kaalaman sa malawak na universo. Pero napakadelikado nito kapag ginamit sa masama. At ngayon ang pinakahuli, ang Stage 7, ang The AI Singularity. Ito ang panahon na hindi na natin makokontrol ang AI at hindi na rin natin ito maibabalik pa sa dati, kung saan resulta ito ng malaking pagbabago sa human civilization. At dahan-dahan na itong magsisimula kapag lumabas na ang naunang stage ng ASI. Ang konseptong ito ay pinasikat ng isang futurist na si Ray Kurzweil. Ganun pa man, nakakatakot ito. Ang AI Singularity nagre-representa na bilang point kung saan ang ASI sa stage 6 ay nag-evolve palalo. At dito hindi lang siya mas matalino na sa mga tao, sa halip kaya niya rin tuloy-tuloy na mag-improve mag-isa sa level na lagpas na talaga sa kakayahan ng mga tao. At magdudulot ito ng pagsabog at mabilis na pag-angat ng technological advancement. At ang singularity rin ay hinahalin tulad nila sa end of humanity. Dahil dito maa-upload mo na din ang nasa utak mo sa computer at pagkatapos pag namatay ka, ikalawang buhay mo ay sa katawan na ng AI. Grabe no? Hanggang sa ngayon kontrobersyal ang usaping ito. Para sa iba kasi, scientific fiction lang ito. Pero para sa mga scientifico, posible itong mangyari. Ikaw, sa tingin mo, mangyayari kaya ito? Comment down below.